Welcome to this episode of After Hours. This is your host, Zahara. And this time, let me introduce you to our guest for today. So, first of all, we will call him Nate, which is short for Nathan. And from what I was introduced, based on how he was introduced to me, rather, is he is an investigator who actually spent nearly a decade serving at Santa Ana Police Station. But beyond the badge, he actually wears a lot of hats. So first up, aside from being an investigator, he's also a pastor, a father, and a musician. But at the core, Nate is a man who never gave up on faith, family, and service. So what we're gonna find out in this episode is his journey, let's just say, wasn't easy. So he started doing a lot of things from being a working student. He also dipped his toes in the call center industry and then eventually joining PNP. So every step came with a challenge, and that's what we're going to be discovering in this episode of After Hours. So hopefully this episode will inspire you to, serve not just your fellow men, but also the Lord in your after hours. Let's welcome to the show, Nathan Amper. Hi, mayong hapon. I am Nathan Amper, short for Nathaniel Calma Amper actually. So I was born in Mati, Davao Oriental. So Mandaya by birth, but Bulanon by blood. Kasi from Bohol man ang ako ang ginikanan. Ako nanay ug tatay from Bohol. So mo nang dito ko natao sa Mati, Davao Oriental. Diri na ako nag-venture sa akong college og sa ako ang karon sa ako ang profession dali na sa Davao City. Pero kano sa mo nag-move to Davao? Kadtong pag-start na ako og first year college na nag-move na mi diri. Tapos pero nagyapon amo ang bukid, kita ka bukid man ta. Ako bukid nagyapon dito sa Mati. Welcome to Davao City as well. So anyway, Nathan, yun na nga nabanggit natin na you are an investigator by trade. And you're serving at Santa Ana Police Station. Yes, ma'am. Yes? DCPO. So later we will figure out that part of Nathan. But first, I wanna know, kasi nga, ang dami mong, you're juggling a lot of things. An investigator, which is, I'm sure you're very busy here in the city. Also, you are a father. Yes, and also a pastor. Ayan, medyo interesting yung part na yan. That was also a musician. But Nathan, kanang outside your job and all the things that you do in your after hours, sino si Nathan at his core? Like, after you take off the uniform, kinsa si Nathan? A homebody. Kana uli ako balay tanong salida, tanong sa gunsa lang. Tanong mga pe. Beer, magpuyo. Tapos sometimes kung gusto mo laag, gusto mo lakaw. Kanang gusto ko nga usahay gani kanang mag-birthday gani ko. Hindi gani ko ganahan magkanang Mag-celebrate, I'm also celebrating in my own way, of course. Kanang gusto ko kanang pag kanang birthday na ako, kami lang mag-decide ko mulakaw ta karon or dili lang or matulog lang or whatever. Ana lang. So siguro sa kadaghan na ko ginabuhat, gusto na lang kong magpuyong malinawon ba? Term, puyong malinawon. This is an experience that all people in their 30s actually experience, yung dili na kanang magtapok-tapok. Ang celebration when birthdays is ano na lang, kanang with family na lang or would stay at home na lang. Which is, this tells na Nathan is also just like each and every one of us. Yeah, just regular. Kanang late 30s na ano na lang, puyo na lang sa balay. Puyo sa balay. Pero sa una bata pa ko ana na jud ko kanang in fact mas kuan ko sa kanang old music kaila ko ana nila Matt Monroe, kaila ko sa in my elementary years kaila ko kaila Matt Monroe, kaila ko nila Tom Jones, kaila ko nila Eddie Peregrina. So I'm into old school type na kuan. Bisan katong bata pa ko high school growing up. Na-introduce na lang sa kuan ng mga Moffats, mga unsa pa na kanang mga boy band during high school kay syempre. Backstreet Boys kay mga classmate nimo kuan man sige man mo dunggan. Pero after ana bisag katong sa high school life nako sa bukid, muuli lang gyud kog balay magpundo kanang sakay sa kabayo, soroy-soroy sa uma kana mura gyud.
siguro laid back ko nga pagkatao kanang murag ana ba. Not into nightlife gyud ko, not into crowded area, crowded places, and not into noisy places. Mas ganahan ko og kanang conversation gani nga kanang na ako'y ma-learn, kanang ako'y makatunan. I can even talk to kuan kanang mas ganahan ko maminaw kanang mag-collect og basura, storya ka dala, di ba? Dagan kag matun-an. Storya ka anang mga tricycle driver, mga ana, dagan kag matun-an. So nga nang ako ang time outside sa pagiging police. If I'm not in the church, if I'm not in sa balay mag tugtog just to pass the time ana. Ako kuan lang gyud ko kanang naipoy mga medyo pagka-rebelde nga type ba na. Kaya I don't want na somebody would dictate my future. Kanang I don't want that somebody would dictate my choices. Ano ba? So as years go by kanang nagkuan na lang siya. Hangtod nga niabot ko dito ni sulod ng kuan ma'am kanang pastor after ko naka-graduate sa seminary. Sa seminary mo ko nag-graduate sa Baptist Seminary. So ang course na ako is Bachelor of Arts, major in Classical Theology. So mo nang ako ang sa puan, mo na mo ako ang eskwelahan. So di ako nag-graduate. Karon while syempre college man siya, seminary siya. So Maotong working student ka. Naglimpyo ko anang kanang office. Ang tawag na mo na work grant. So pwede ka magtrabaho kung pila tong number of hours nga imuhang natrabaho, mo to i-deduct sa imuhang kuan, i-deduct sa imuhang tuition or tapos ko napag church nga mo kuan sa imuha, every Sunday ana mo to kag church, mo to imuhang murag field work. So kung ang church generous enough, maghatag sila og additional na kuan nimo, allowances, so pwede na to nimo gamit on a weekly basis. Pagka-graduate na ako, nag-decide ko nga ang gusto ko eskwela otro. Matay murag okay kaya ako ika-sustain ba. So trabaho sa ko. So nagtrabaho ko og napa ng outland adventure sa una kanang zip line, team building, naga-process of team building, naga-conduct of team building sa mga company diha ko nakatrabaho ko dira sa una. Outland adventure ang tawag na SMAA. Pagkahuman nakasulod ko call center sa Sutherland. Ito ko naka Sutherland ko for 3 years. 2 years. Hangtod nag-marketing ko, Coco Life, life insurance company, marketing assistant ko, and then promote ko into area head dito sa Cagayan de Oro. So ang area nako is Butuan, Cagayan de Oro, Iligan, Pagadian, Usamis. So mo nang ako ang ginatuyok-tuyok. Cagayan de Oro ako. And you're just 37 years old ha. Grabe ka ha. 22 so ko ato. 23 ana. So nag-area head ko ato nga time. Mo kuan good ka nang panindigan na lang ba? Kanang nandiyan ka na nabasa naman ka, manabon ka na lang ana ba. Ako yung mga ahente nga retired banker, agent nimo ha under na sa imuha. You are at the area head. You're supposed to tell them what to do. Of course, you need to tell them what to do kay ikaw man ang area head. Pero naalay gamay ko sa siyempre culture sa Pilipino. Paano ka naging area head? Ay kuan lang yun kanang nakita sa company siguro ang potential. So naging marketing assistant ko diri sa Davao, Southern Mindanao. Basta ingon lang sila na customer performance ani promote ka into area head dito sa Northern Mindanao. So area head na ko dito. Ang na area head ko tungod kay ang tung marketing assistant pa ko dili ko musugot na dili ko kabalo. Kanang kung ibutang ko nimo og kanang typical nga mindset na ba ibutang ko nimo og dagat 3 weeks siguro 9 months 6 months sukoy nako di man ko pwede magisirina di sukoy na lang sukoy nako ibutang ko nimo og disyerto siguro 9 months or 1 year magiging camel na siguro ko. I always adapt so kung naay isa po na utang po na ako na sa ako ang previous na boss grabe po to si Kuya John Section. Dili na ko sila i-mention okay part sila sa akong journey Kuya John Section sila Kuya Aaron kuya to siya kanang dito po nako to nakuha nga ginabuhat naman nimo na might as well do it
well, do it better, or do it best, at your best. Kay, mo naman yung ginabuhat. If you're doing it every day, you have to be the best of what you do. Murag ana ba? Which is a great mindset. It has to. Kay, Pag unsa man ka, kasi kakitag mananggiti nga di ka bulo mananggot og lubi, di sa kakitag mangingisda nga di ka bulo mangisda, if you're doing it every day, gawin mo na at your best. Tinood naman. So, I really refuse to give up. Dili ko pwede mo ingon nga ingani lang ko, dili ko musugot ana. So, mo to nagtrabaho ko, nagbaligya kog load. Baligya kog load sa estudyante pa ko. Ako ang unsa niya, ako ang supplier si Kuya Aaron. Si Kuya Aaron ako supplier. Baligya kog load sa una, tuyo kog mga tindahan ana. First year second year college. Hangtod nga ingana ang system hangtod naabot ko og kuan, naka-graduate jud ko. You're starting to figure out life. Did you know na magpupulis ka eventually or Jud in town. Pati layo jud kayo sa tinuod ng pagkapulis nako. Anyway, ang akatong sa from Bohol, akong parents to, tapos nagbalhin og Mati. So dito na ako natao, and so dito na ako nagdako. Born and raised ko dito, elementary, high school dito ko. Tapos kanang wa gyud ko nag-expect nga magpulis kay ang gusto sa ko ang mga auntie uncle sila kay kuan lagi maestra kay mo may sikat dito sa bukid no. Maestra or magkanang engineer or abroad mo na ang pinaka kuan dito pinakatibay mo eskwela kag tarong kay ana mag-abroad ka pero kanus siya ni sulod sa imo na magpulis na lang ko. Like kay na-mention nimo ganihan na dili jud siya part. dili sa part. Like maestro lahi ang path nimo before based on how the family actually wanted you to be tapos biglang police. So asa siya gikan? Kuan kadtong dito na ko sa Cagayan de Oro. Syempre na-displace ko kay from Southern Mindanao, Davao gud ko. Dili na ko nya nakakuha na ko og nakautang na ko balay diri sa may Catalunya Grande atong time. Sa aro pag bayad niyo. Nya gibalhin ko og Cagayan de Oro. Nya na-displace ko, syempre displace ko dito. One time nangutan ako sa kong boss, sir kung ma-promote ko asa ko ibutang. So silabay mo ko og Southern Eastern Visayas. Oh my god. Hangtod kung silbi ni uy nya ana to sa patong girlfriend katong ex-girlfriend na ko wife naman ako karon syempre. Police mo gud ihang papa. So si Surya ana gusto ko 26 pa man ka. 25 Yes. pa to. Mag-venture ka ani. So sige lang tanawon sa nako dito sulayan ako dito. Hangtod nga murag ingato man na nahitabo and then nasakit ako ang si nasakit ako ang wife ako ang girlfriend that time. Kung sige balik na lang ko dito sa Davao. Hangtod nga naoperahan siya dito ko nag-decide nga masulod ko sa gusto magyud ko og government service. Wala lang ko kabalo that time kung unsa. Kaya nag-take mo kong civil service. Kaya in preparation gito siya. So mo man to ang available that time. PNP. Yan, nabalaka pa gani ako ang father-in-law na siya. Kaya ka nimo akong girlfriend. Kaya ka nimo. Wala ka balo akong ginikanan. Wala ka balo akong nanay tatay ko. For sure mo kuan mo gito sa not because kay dapat gusto nila ani. Ang mahadlok sila ba kay kaya ba nako? Ay siyempre corporate world ko kagikan. Nya siguro kuno na training man na nya anad ba pinasanay kupras tus bukid in town. Ikay ko madlok na ana. Matag kaadlawon, kay mata ko sayo sa una kaadlawon manugway na mo kong kabaw alas 4. Nya diha pa sa pulis nga padaganon kay pa-exerciseon ka, libre na kag gym kay pag-exercise pa swildado pag yung ka masikig dagan dito. Sulayan ako ni. Tama pod kay ang papa sa ko ang girlfriend that time. Akong wife na karon kay kuan siya kanang sige siya encourage ba? Sulay na. Okay, sige mo to pasa tuloy-tuloy man. So makita man gud nimo kung if it is for you kanang wala gid na kuan. Tuloy-tuloy gid na siya. So tuloy-tuloy na ang mga kauban ako dito, katulo na nag-apply, kaupat na nag-apply, kalima na nag-apply sa PNP. Kato ako tuloy-tuloy gid siya from medical examinations, IQ, ana tanan, neuro, medical, agility. Tanan man pasok man. So ngotong one application nasulod naman jud ko 26 ko na police. Diri gud ako ang para calling jud sa gud siguro. Para gud sa imuha. So mo tong nahimo kong nag-venture ko sa police. Katong pag-abot sa training, pukawon ka. Dili na kaayo kuan sa kwa, dili na kaayo. Di na siya bag-o. Di na siya bag-o ba kay taga-bukid man ko, nya isa pa kanang
normal man ang disiplinahon ka. Nga, pag-abot sa training yun, basta ang imuhang utok, ang dili maguba, dili gid na maguba, maglawas. What your mind can conceive, your body can achieve. Yes, It's always like that. Kasi ang i-break sa imuha dito sa training, ang imong huna-huna, civilian to military mo guna. So, tanggalon imong pride, imong ego, tanggalon ang imong civilian mindset ba. Nga, dili ka entitled. Which is dapat tanggalon gid to. Dili ka entitled of anything. You are here to serve, follow orders. So mo to siya matakag sayo, magana. So dili kayo bugat sa ako ang feeling tong training. I have a question, Nathan. Yep. Yung anang lifestyle, kanang syempre kanang batanon pa ka. Dili ba ka nangitag kanang what unsay lingaw nimo back then kasi technically your life is in the seminary. So people are expecting na kanang buutan ka ayo, kanang Yeah. ambot. But then again, ayan, hindi daw. Like, what were the Kasi things lingaw that na you ko? did? Kanang kalingawan or kalokohan nimo during that time of your youth? Kuan, kanang muambak gyud ko musibat ko. Musibat gyud ko sa seminary. Ano ko sine, ang pinaka nightlife nako sa una buhi pa ng NCCC Mall. Before pa nga NCCC Mall kanang katungdaan pa nga NCCC Mall. Kabalo ko sa buhatan ako to mag-video kay ko ako ra isa. Katong kuan nira katong ilahang cubicle god. Di ba mag-video kay ka na kay kauban. Ako ra isa. Kaya para kung pangit akong tingog kasi magbuot ako ra po ako bitaw nigbayad. Samples. Wala. Sunod. Okay. Kana mag-video kay. Video kay ra man po. So actually, Nate, based on our talks from earlier pa, what I would say is you have a really strong mindset when it comes to a lot of things. Siguro based on experience from your childhood, yun na nga, kanang taas iyang ginalakaw every day yan from elementary and then high school. Tapos, was there any other experiences na kanang talagang nabago imong mindset when it comes to other things aside from the usual na experience mo na when you were younger? Like, kanang life-changing experience siya for you. Kuan kanang sa kadaghan akong na kuan na unsa na nagian. Ang pinaka na-learn gyud nako katong dito ko sa marketing. Actually daghan siya life-changing experience nga ako ang nagian. Bit by bit man gud siya. Asa na ko na nakuha sa mga tao nga ako na istorya. Those people who came along the way. Si Kuya June, si Kuya Aaron. Di ba, ang mindset man good is kanang wise people learn from others' mistakes. And fool learn from their own. So, kung pwede na ako malikayan nga ma-experience na siya para maka-learn ko, likayan na lang. Di ba? Likayan na lang ako. Kaysa di ba, naman good tayo learning na by easy way or by hard way. Yes. If I can learn it in an easy way, I will do it. Although nagyo yung mga Naimukan learning siya, nagyo na kuan. Anyway, na-suspend ko sa seminary actually 2000. Basta na-suspend ko. Ano man? May rules sa seminary sa school na kuan ako. So mo to ang life-changing experience nako and tapos dito nako na realize na kanang dili dapat nga laing tao ang magdikta sa imong ikaw gyud ang magbuot sa imong kinabuhi and then you have to be firm of what you're doing. You have to learn to accept the consequences. Kay lisod man og ikaw ang nagbuhat sa butang unya pagkaman I-blame mo nimo sa lain. yes. So you have to take full responsibility of it. Kay in that way mag-gain nimo ang respeto sa laing tao. And that is very important kung makuha nimo ang respeto sa laing tao. And then after ato kadtong another life-changing kadtong akong si akong girlfriend na operahan magud siya sa ovary. So wala dili pa may kasal ato, boyfriend and girlfriend pa mi ato. Naoperahan siya, natanggal ang right ovary, tas natapyasan ang iyang left ovary. Kuanto siya kaning mura po to siya og kanang crucial decision sa kuang life. Oo. Pero kuan pa mi ato, single pa mi ato. And then nag-decide me na sige magpakasal and then nagka-baby mi. So, mo tong si Amanda karon. So murag close to impossible pero Yes. again anak siya nga but what if wala tayo anak, plus points na lang ng bata. Importante kuan ang imong kastorya, ang imong kauban mo man ang pinaka-importante nga kuan. Pinaka-importante nimo na
murag asset ba or mo imuhang kanang comfort zone ba kumbaga nga na. So Which is your partner in life. and people around you katong mga tao nga katong tanang tao nga nag-surround sa imuha. Usahay makatabang gani nang magkontra nimo kay makabuild pud na siya og strategy nga mga how would you deal your life or how would you deal it, how would you deal the objections ba. Namagod na ginaingon sa una na sa marketing ba, how to handle objections. May mga seminar ko na how to handle objections. So when you're explaining the product or explaining the process sa company, ana-ana, kasi siyempre marketing ko, maligya ko kag life insurance. So nagamit mo siya in all ito, aspects of life. magamit gid mo pagkahuma, so handling objections. So na yung mga tao nga feeling nimo kontra nimo, pero dili paminawa lang god, sa dili good na sila kontra. Mema lang na sila. Gusto lang sila nga naay mas storya. You just have to listen to them and then say, okay. And then move along. Dili gito siya kontra gyud. Uy, patulan to, kontra na mo, mag-away na mo. So hayaan mo lang. Kasi kung objection gyud na siya, baliko na niya twice, thrice, anana. So diha na nimo i-deal kung objection gyud siya. Pero kung storya lang siya anana in the middle of your conversation, storya siya ana. Nya, tan-aw nimo nga, well, hayaan mo na. Ano ba? Ana lang kay magamit to nimo kanang sa marketing man gud na pud mga seminars nga tanang for example na kay seminar nga apilan na mga unsa pa na diha mga kaikikan maminaw ka lang kay naay mga points dira naay mga key points dira or mga information dira nga dili mo magamit karon pero ibutang lang nimo sa parking lot sa imong unahuna one way or another eventually kuan ra nimo na magamit ay tama applicable ito diri karon so magamit nimo ayaw i-refuse ang mga knowledge ang mga wisdom sa tanang tao in all walks of life sa tanang tao dili lang sa kanang mga CEO tanan pati ang kuan pati tong tan-aw nimo nga pinakababa istorya gani ko badyaw. Gusto ko makabalo silang language, kamot ko. Which is very nice of you, Nate. Actually, isa pa Nate ka ng, how about when you became an investigator? Nakabay ka ng mga experiences or certain cases, if you don't mind us asking, na kanang nabago imong mindset because of certain things or kanang kanang cases. Kaya I think, we would hear about certain cases in the past na kanang let's say, for example, before, for me, living in Davao is life-changing. Kasi I lived in Cavite, Dasma, which is sort of considered like a little tondo because of how chaotic it is. So when I moved here, kanang very protective ako. Very lagi akong alert. Kay ana ang environment ko growing up. Mag-subjective pa kas mga tao ba? Actually, tapos eventually, so being here for 10 years, nabago na akong I was thinking, if I go to Manila, siguro, I don't know, in the next month or so, unsaon ako ang akong pagdala sa akong sarili. Kasi, I'm medyo lax na ko diri. So, naaba kay cases na murag, nabago imong kuan, how you look at things. Sa pagiging investigator daghan kay dili tanang tao nga moadto sa station magreklamo. Ang uban dira gusto lang gusto lang mag-vent out. Okay. Kay bago ko na investigator naging mobile patroller pa ko tapos na foot patroller kana sa beat patrol na naka sa area sa dalan. Hangtod nga naghimo kong desk officer. Pagkato na desk officer nako dito na ko na realize na dili tanang tao moto sa station magreklamo. Say paminawon lang nimo na sila. Gusto lang nila mag-vent out. Gusto lang nila kay wala magud sila kakampi dito sa ila. Kapila na ko yung mga instances nga dili na magpadayon og pablatter. Na istorya lang nimo maminaw lang gyud ka sila. You just have to be genuine. Maminaw ka sa ila kay. Makabalo ba ya ang tao kung peke di ba plastic ang imong pagpaminaw sa ila. Unya daghan kag ma-learn actually. Sa pagiging desk officer, pagiging investigator. Pag-abot nimo sila daghang bakakon, daghang kuan, pero ana man gyud ang tao, maningkamot man gyud na sila nga para mo take sides ka sa ilaha. Pero as an investigator, dapat keen ka, maminaw ka, o tanaw nimo i-weigh gyud nimo ang butang-butang what is. Importante diha, what is it that
does not violate the law of nature. So gina siya. Kaya basig too good to be true na ginastorya niya. Kanang mga kuan kanang di nakatuuhan. Daghan man dira hold up me kanang moingon nga gitulis ko pero wala gud sige sila nagamit sa kwarta mga anak. So nay mga ingon anang insidente. Nakay kanang basin ahay ma-share na kanang most ridiculous case or story kanang based on sabi mo na ang uban sa ilaha mo adto lang gusto lang na mag-vent like most ridiculous. Pinaka ridiculous dito kato ganing nag-viral to siya. Ako investigator ato. Kato gitulis daw siya. Kato nagtindag balot sa Agdaw. Oh, recent lang yun, di ba? Ako investigator ato. So nagtindag balot. So kuan mi angay gitulis biya ni. So kuan biya nang hold up. Kang maluoy ka kay siya diyo balot vendor. Balot vendor biya ni niya. Oy. Follow up pa na so follow up tanaw CCTV. So pag tanaw sa CCTV sa Pikas Barangay may nakakuha CCTV unya kay boundary man tong iyang gipustuhan. So nakita dito self-inflicted ang iyang wound. Siya gyud makita gyud nimo ba grabe ang iyang kanang wheel na lang gyud nimo gud sa mada nimo kaugalingon. Blade ha blade. Blade yung giana diri hiwa gyud siya diri ana. So ang simpatya sa iyang amo katong tagiya sa balot naa gyud sa iya ha. Ko ayaw sa ma'am kay nami CCTV nga nakita sa mo. So nakita niya. So karon na nabaling ang iyang attention dito sa kuan. Unsa man imong kuan so na depressed daw siya kay gibiyaan siya sa iyang ana so on so forth na. So anyway, okay na ko ato basta kay sa ako ang part katong kaso nako ma-cleared na ba? Wala gi hold up nga nahitabo. It was self-inflicted unya kanang hold up me ba? Sa kwarta murag nagkasinabot na sila atong tag-iya o katong sa iyaha na kuan daw kanang hinahinayan sila bayad so, moto ang isa na siya actually daghan pa makalimot na ko sa uban ay mga lawyer dira mabut ka dili na gusto nila ipapriso ang ilang kliyente pero naman gud tay probable cause na atay reason to believe nga kanang iyang kliyente based sa testimony sa object evidence based sa testimony sa witness eyewitness so dili siyempre a lawyer will always be a lawyer sa iyang kliyente kay sa side gini sa iyang kliyente so explain lang og tarong kanang kabulog na sila sa balaod pero siyempre just trying to kuan ba to kanang save their own assets pod kay siyempre ang ilang kliyente on the line good pero kita as di man ta bias objective man ta mo tan-aw sa panghitabo so ko nga attorney ang imong kliyente is mapriso gyud siya ani so hangtod nga abot na lang sa istorya sila atong complainant kuan man good police man ta pero we also have to also consider compassion competence is okay but sometimes you should also couple it with compassion naaman gud toy mama nga nagbilin og bata sa somewhere in Rojas so gibilin niya dito this was when taon na ni 20 during pandemic pa siguro ni nga time prior pa pandemic bibili niya dito so karon so kana gibili hatod nga na found out namo nga ang katudi ang babae nanganak siya sa Marin Agdaw gibili niya ang bata dito sa tindahan nga 15 years na nga walay anak pero wala man gud to nakitaan kay nag-close man gud tong time ato nga ang mga tindahan diya sa Roma pandemic so hapon lahat no giamigas na ang bata so pero na save man ang bata na save siya o na kuan siya na rescue ang bata so karon ang move sa among office ato unta nga time is nagstorya mi sa ako ang kauban pod colleague nako nga sa WCPD nga ma-file lagi kaso ang gusto file kaso ang mama ayon ko sige daw kung mag-file ka og kaso ana siya solusyon ba na kung mag-file ka og kaso malamang mapriso gud na yun na kay kuya man ta mag-file og kaso ikaduha kung mag-file ka og kung ang mama kinsa goy in your right frame of mind nga mama ka ibili nimo nga anak di ba kung naalang kay capacity naalang kay resources naalang kay means to protect or mabuhion imong anak di ba regardless kung kinsay papa ana imo gyud nang buhion so hatod na dala dito na istorya nga sige para lang counseling hatod nga pero wala gid gibalik sa iya ang bata kay wala pa man gid siya capacity nga mo take care sa bata. So mo na mga daghan pa kaayo ma'am in my pila na ko kay years na pag may anak na kiss, do you follow up kanang let's say kanang dun sa mama na nagbinan sa iyang anak
do you get to know, kasi sometimes invested ka as a Oo. as a human na akay ka ng emotional investment. Oo, basta mga ingon ana. Pero ang nag-follow up na ato kato nang kauban nako nga investigator sa Women's and Children's Protection Oo. Desk. Siya na ang nag-follow up ato, nag-follow through Oo. ato na murag wala pa gyud nabalik at wala pa napas ako Oo. ang napas sa custody sa DSWD. Gwapo lang po diri sa ato ang city kay highly functional lang ato ang DSWD in cooperation with the cities kaning CCSWDO Oo. o kana. Gwapo gyud ang kuan, gwapo ang partnership sa city o sa PNP, law enforcement o sa community. The big deal kay sa mo anang sa community. Kay unsaon man namo ang pagiging pulis kung ang community dili responsive sa mo Or dili nagatabang dili sa nagatabang inyong mga- cause. May na lang po rin akong station commander kuan po abtik po ba niya very dynamic person po. Hopefully mahimong part po siya diri si Sir Lagnayo. Very learned man po kanang daghan pog wisdom ba. Thank you so much, Nate, for everything that you've shared with us. I mean, it's very insightful siya kay we see things from your perspective. Again, this is a very interesting episode for me kay kanang when do we get the chance to actually talk to police officers? Because more often than not, busy sila, di ba? At least this time, we get to see how they live their lives. They're also normal people just like us. Aside from what they do, they also serve God in their own ways. They're also a father, a husband, and a family man, basically. So, ayan, again, thank you so much, Nate, for joining us. And yes, hopefully we'll have you again soon in the future. Baka may bago kang kwento in the future. So again, thank you. And hopefully this episode serves as an inspiration for those of you who might be going through something tapos kanang you wanna know if there's more to life than this. So hopefully Nate's story becomes an inspiration to just continue with life, and hopefully you were able to pick up a thing or two with what Nate has shared with us. So again, this is Sahara and this is Nathan. And this is another episode of After Hours.